Konti na lang po pala ay matatapos na ang kulungan ng manok na ginagawa ko. Dahil ngayong araw ay nalagyan ko na ng screen. Sa mga susunod na araw naman ay bubong naman nito ang gagawin ko. At bali naglaban na nga din po pala ako ngayon dahil may karamihan na naman ang aming labahin. Kumain muna ako ng umagahan, nagprito lang ako ng itlog at pinaghanda ko na din ng pagkain si Luna para makasabay na din siya sa akin kumain. Pagtapos niyang kumain, ayan nakatulog agad. Ang sarap ng tulog niya dyan. Kahit nag-iingay na nga ako, hindi lang siya nagigising. Siguro dahil komportable na siya sa amin. Nagwalis na nga din ako. Pagpasensyahan nyo na nga itong loob namin kung makalat patingnan. Hindi na nga din maubos-ubos ang alikabok dito. Ganito talaga dahil magaspang pa nga ang semento sa loob. Hindi pa kasi totally din tapos itong bahay na inuupahan namin. Kahit gustuhin naman namin na ipagawa para mapaganda, hindi rin pwede kasi nangungupahan lang din kami. Maganda na din pala ang sikat ng araw ngayon kaya sinamantala ko na din na ibilad ang foam na ginagamit namin sa pagtulog. Pati na rin ang mga unan, ganyan talaga ginagawa ko minsan para masarap tulugan. Makakatulong din kasi yan para matanggal ng sikat ng araw kung sakali man na may mga hanip sa foam na nagiging sanhi ng kumakating balat natin. Dahil maganda ng sikat ng araw ngayon kaya maglalaban na din ako ng mga damit namin nila Arnie. Marami-rami na naman kasi kaya kailangan ng labahan para hindi na madoble ang dami. Para hindi na kami mahirapan. Alam nyo naman, de bomba lang ang source ng tubig namin dito. Hindi tulad dati sa unang tinirhan ko na bukid. Anli ang tubig at hindi mo na kailangan bombahin dahil diretso ang daloy ng tubig. Kagandahan lang din naman dito kapag nagbobomba kami na i-exercise ang katawan namin. Yun nga lang minsan aminin natin nakakatamad magbomba ng poso lalo na kung maraming babanlawan o kaya hugasin. Tapos ang pinaka nakakatamad pa kapag wala kang taga-bomba. Pero ganun talaga kailangan natin sikapin kahit minsan tinatamad tayo kasi hindi pwedeng hindi natin gawin. Lalo kasi tayong mahihirapan pag natambak ang trabaho natin. Habang nagpapaikot ako sa washing, isasabay ko na din gawin itong kulungan ng manok para matapos din agad ito. Kahapon gumawa din ako dito, bale ito nga lang sahig ang natapos ko kaya ayan makikita nyo may screen na sa loob. Bali, ang gagawin ko naman po pala ngayon ay maglalagay ako ng screen sa harap at sa likod, pati na din ang magkabilaang gilid. Kaya sinukat ko na din. May nabasa nga po pala ako sa comment, malalaki daw ang butas ng screen na nilagay ko. Baka pasukin daw ng ahas. Bali, dodoblehin ko pa po ng net ito. Bitin kasi yung screen na maliliit ang butas kaya ito ang ginamit ko. Gagawan ko na lang ng paraan para masolusyonan ang maliliit na butas at para hindi din mapasok ng ahas basta-basta. Tanghali na kaya huminto muna ako sa paggawa para kumain ng pananghalian at ito nga palang pinanghimagas ko, tinimplahan ko yung pipino na binili ko nung nakaraang araw. Pagtapos kong kumain, inahon ko na din ang nilabahan para mabanlawan ko na at makapagpaikot na ulit. Napakalaking tulong din talaga na may washing na tayo kasi habang naglalaban, nakakagawa pa tayo ng ibang gawain. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Tita Ann. Isa sa mga supporters ko na galing pang Japan, bumisita sa akin nung nakatira pa ako sa Kubo. Nag-iwan siya ng munting regalo at siya namang binili ko ng washing kaya meron ako nito. Na dati ay pinapangarap ko lang din. Kaya kahit papano, napagaan talaga yung trabaho ko lalo na sa paglalaba. Medyo dito lang ako matatagalan sa pagbabanlaw dahil wala sila Arnie kaya wala akong taga-bomba. Kaya ang gagawin ko na lang, uulit-ulitin kong banlawan para siguradong tanggal ang bula. Pag kasi may taga-bomba ako kahit 2 banlaw lang okay na kasi diretso naman ang agos ng tubig natatanggal agad ang bula. Naalala ko lang bigla yung mama ko nung bata pa ako ang madalas niyang taga-bomba kapag naglalaba siya. Ganito din ang poso namin noon madami kaming magkakapatid kaya marami din ang labahin ni mama. Kaya inip na inip ako noon pag pinagbobomba niya ako. Minsan nga tinatakasan ko pa. Ganun ako kapasaway noon. Pero nung nawala na si mama, nung wala nang magulang na umaalalay sa tabi namin, dun ko na din unti-unti natutunan at na-realize lahat yung hirap ng buhay lalo na pag walang tumutulong sa'yo. Halimbawa na lang itong paglalaba, isipin mo marami kang babanlawan tapos ganitong poso ang gagamitin mo tapos wala kang taga-bomba, diba? Napakahirap at hindi madali.
Natutunan ko din na kaya pala tayo tinuturuan ng mga magulang natin at kaya pala nila tayo pinapatulong sa kanila dahil hindi habang buhay makakasama natin sila. Para pag dumating sa punto na wala na sila, alam na natin gagawin natin. At bukod doon, sa tingin ko kaya nila tayo pinapatulong kahit minsan hindi madali yung pinapagawa nila sa atin. Para matutunan din natin balang araw na hindi talaga madali kung walang tutulong sa'yo. Para pagdating ng araw na magkapamilya na tayo, magkaroon ng mga anak, alam natin kung anong dapat ituro natin sa mga magiging anak natin. Alam kong ang mabibigat na trabaho ay isang way din yun para matutunan natin kung paano maging matatag, gaano man kahirap ang pagdaanan natin sa buhay. Kaya kung ano man yung hirap na dinanas ko noon, gaano man kahirap yun, pinagpapasalamat ko na napagdaanan at dinanas ko yun. Kasi alam kong isa yun sa naging dahilan kung bakit naging matatag at kinakaya kong malampasan yung mga hamon na dumadaan sa buhay ko. Kaya masasabi ko na mas maganda kung mag-uumpisa o lalaki tayo sa mahirap na buhay. Dahil yun ang magtuturo sa atin kung anong mga paraan ba dapat ang gawin natin kung sakali man na guminhawa ang buhay natin at dumating sa punto na maghirap ulit tayo. Kumbaga, hindi na tayo masyadong mag-aalala kasi galing na tayo doon. Alam na natin ang diskarte kung paano mabuhay. Ayan, sa wakas nalagyan ko na ng screen. Konti na lang matatapos na. Ito na lang pinto at bubong ang kailangan ko gawin para pwede nang lagyan ng mga manok. Dito ko na din po pala tatapusin ang video na to. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa akin at sa palaging pag-share ng mga video ko. Sa susunod po ulit.